Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marinaga po sa inyo sa ko po si Junel Cuba sa headlines ka na mga barata sa lado nasyonal. Kitty Duterte posible subuot na magsalida sa iyang pamangkin na si Rego Duterte bilang konsyal duman sa siyudad kan Davao. EMLC pinagbubusisi na ana asit abroad kan mga dating sa presenteng mga opisyal na subuot dawit sa flood control anomaly. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal 19 mga OFWs na apektado kan na distrosong kasulo duman sa party kan high-rise residential building sa Hong Kong. Sinasabing digdi apektado ana mga ini. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, 7 mga Pinoy na biktima kan human trafficking duman sa Myanmar, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas. Maabot sa 8 milyones pesos na kantidad pinagtutubudan ng mga smuggle ng mga sigarilyo na sabat kan mga autoridad. House Majority Leader Marcos preparadong magatubang sa ICI anuman na oras. Speaker D sinasabing dakulang tabang sa mga pag-explore kanda Pilipinas sa nuclear energy. President Bongbong Marcos asinman Bangko Sentral kan Pilipinas nagkaigwanin na meeting sa RIA Monetary Policy sa ekonomiya pinaglalauman na magkakaigwan ni na tabang. President Marcos nagtagaman ng dagdag na 15 milyones pesos para man sa Basico Hospital. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang maray na aga ako si Jonel Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagdesisyon si dating Presidente Rodrigo Duterte na daiya mag-abot ngunya na aldaw sa pagbasa kan hatol kan apila kaning interim release duman sa International Criminal Court ICC. Nakatalaan kayang basahon kan ICC Appeals Chamber ana apila kada dating presidente na si Digong ngunya na Nobyembre 28 ngunya na aldaw alas 5:30 pagkahapon na oras sa Pilipinas at Chad ipinagpahayaga sin pinailingkan abogado kaniya na si Nicolas Kaupman an waiver na permado kan dating presidente na si Digong gamiton ang karapatan kani na dai mag-abot nin personal sa pagbasa kan desisyon kan apelasyon kani duman sa defense nin huli kaniya and parte kan mga payag kan abogado ni ni Digong na si Kaupman magigirumduman na atubang sa kasong crime against humanity ana 80 anyos na gurang na Duterte dating presidente kan na Pilipinas ninuli kang kampanya kani laban sa illegal na droga kan ini nakatukaw pa sa pwesto bilang presidente kan Pilipinas. Sa satuya pa nga pamayuka o sa satuya nga mga barata pa sa lado nasyonal tulos na tinawanin tabang kan na gobyerno Pilipinas ang 23 na mga Pilipino domestic workers na apektado kan dakulang kasulo na nangyari duman sa Hong Kong. Basado iyan sa Department of Foreign Affairs DFA na ang sarong OFW ang pinagdara sa Partikan Hospital mantang sarumana Pilipino ang napabarata na nawawara. Dagdag pa kan Department of Foreign Affairs na nawara pa sindang kumpirmasyon na igwani na Pinoy na binawian in buhay duman sa nasambit ng insidente. Magigirumduman na maabot asin sinasabing 80 katao ang nagadana asin naabuton man sa 200 na iba pa ang nawawara sa partikan kasulo na nangyari duman sa Wangpo Court Complex sa Taipo duman sa Hong Kong. Sa tuya pang mga barata ngunyada sa lado nasyonal, si Senate President Tito Soto pinagtawan na atensyon na asin man na digdi and pagkakaigwanin pagpalta ni Senator Batu de la Rosa. Tawanin atensyon ni Senate President Vicente Tito Soto tercero si Senadora Ronald Batu de la Rosa ninuli man ka na pagpalta kani duman sa sesyon kasudma si de la Rosa ana pinagsugo na magdepensa sa prosupwestong 2026 budget kana mga panginot na security agencies digdi sa Pilipinas. Sinabi ni Soto na mayo pa kaidtong Nobyembre 11 kana magbalik-an na sesyon sa party mismo kan Senado dai na naga-attender si De La Rosa takinukuto ini ninhuli man ka na napabarata na subuot igwana ni na warrant of arrest sa saiya. Nagtago-tago si De La Rosa ninhuli man kan kinukuto na siya ana dakupon kan mga autoridad dai pa napagaramanda kun yaon sain asin anuman ang relasyon kani sa pagkakaigwa kan break na abuton nina sarunga bulan ninuli kaniya sinaluna ni Senadora Cherwin Gatchalian ana papil ni De La Rosa Parmanda tukaron ang budget kana sambit ng ahensya arog kan Department of National Defense DND, Philippine Drug Enforcement Agency PDEA, National Intelligence Coordinating Agency NICA asin ang National Security Council NSA magigirumduman daina nag-abot pa sa mga sesyon asin perming paltana si nasambit ng senador na si De La Rosa kan ibulgar ni Ombudsman Jesus Rimulya na igwa na inining kapot na digital copy kan warrant of arrest ni De La Rosa gikan sa International Criminal Court. Puon kadto nagtago-tago na si De La Rosa takinukuto ng gayo. Iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada
sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagapaluwas nin kasuguan ang korte duman sa parte mismo kan syudad kan Pasig na ilipat na sa Correctional Institution for Women CIW sa Mandaluyong City ang pinatalsik na si Bamban Tarlac Mayor Alex Guu matapos na ini hatulan kan sa iyang kaso na qualified human trafficking basado sa apat na painang kasuguan gikan sa parte mismo kan korte duman sa Pasig naka-address sa correction superintendent kan CIW ang ipapa sa kamot na ninda si Alex o si Alice Lial Guu, Rachel Joanna Malonzo, Carion Asinman, Jemelyn Santos Cruz. Magigirumduman na pinagatulan si Guu ning kan Pasig Regional Trial Court Branch 167 matapos mapatunayan na guilty kan qualified human trafficking asin na natulan na makulong nin habang buhay. Nagsampa ang kampo ni Guu nin motion na kung pwede duman ini magdanay sa Pasig City Jail female dormitory alaga dini ibinasura kan korte sinigurman kan Bureau of Correction Bukor di Rector Gregorio Katapang ang seguridad asin maibubugtak sigo sa parte kan na regular na dormitory sa maximum security camp and mismo na pangadyo na sa naniguo makabalik ang mga Duterte sa pwesto tanganing siya makaluwas giraray sa laog kan kalabos. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal siniguro ni Speaker Fausto Boy D. Tercero na padagos na digdiya mangyayari ang mga miyembro sa laog kanda Kamara anda mapadapit man sa mga trabaho sa tao man ka na nagpapadagos na investigasyon kasumpay man kan flood control anomaly ninulikan parting subot ini kanda sa indang trabaho sa banwaan asin na pananagutan na daini makaka ulang sa mandato ka na institusyon. Tinawandoon ni D matapos magsumitikan Independent Commission for Infrastructure ICI asin na Department of Public Works and Highways DPWH kan panibagong joint case referral sa Office on the Ombudsman. Tinawandoon ni Speaker D na anuman ang mangyari magdadanay na nakapokus ang Kamara sa saindang trabaho sinda magtrabaho sa banwaan ang gabus ng mga miyembros kani iniimbestigan man o daihi ini ana sinasabing day makakaulang asin na sinda ada padago subot na magkakaigwaning pagtatarabangan sa laog kan Kamara. Siniguro ni D na perming iinoton kan Kamara ang kapakanan kan mga namamanwa ng mga Pilipino asin na matrabaho nin na tapat asin igwadaa nin integridad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinawanindo ni President Bongbong Marcos Jr. and importansya kana mas matibay na pagkakasararo kan lokal na gobyerno asin man mapakusog ang sistema kan salud sa parte mismo kan nasyon sa pagbisita duman sa Basico Community asin na bagong rehabilitate na President Corazon C. Aquino General Hospital sa Port Area Manila. Pinag-anunsyo kan na Presidente ang dagdag na 15 milyones pesos na Office of the President para man sa pagpapasunod asin pagpapasenso kan sinambit ng hospital. Pinag-umaw man ni President Bongbong Marcos ang inisyatiba kan lokal na gobyerno asin ni pinagpipirit na bilog ang suporta kan national government. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, pinaglalauman na makakabawi ang ekonomiya kan nasyon pag-abot man kan 2026. Hindi kasududban kan meeting sa pagultanan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin man kan Bangko Sentral kan Pilipinas BSP Governor Ilia Remoluna. Kanda sudmang pagkapon duman sa parte mismo
kan Palasyo kan Malacañang kung saan pinagtukar ang desisyon na mapadapit sa money o sa monetary policy kan nakalis na bulan kan Oktubre asin sa presenting economic outlook basado sa BSP. Buminaba ang inflation inabuton sa 1.7%, mantang ang inflation para sa butom 30% kan kaharungan na nasa 0.4%. Ninuli kani ibinaba ka na Monetary Board ang policy rate sa 4.75% at tanganing suportaran ang mas abot na kayang pag-utang para man sa pamilya asin man negosyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maugma asin niresibin ni House Speaker Boy D. Tercero si International Atomic Energy Agency IAEA Director General Rafael Mariano Grossi na mag-kortisikol ini sa Kamara kanda sudma ini bilang parte kan paglapigot kan Pilipinas na pag-adalan ang potensyal na nuklear na enerhiya para man sa panghaluyan asin makusog na kuryente. Basado sa speaker na si D, importante ang pagbisita sa buot tanganing direkta nga makapag-urulay-ulay maaraman kan mga legislador urog na ang padagos na pus kan Pilipinas para masa sa makusog na energy security. Ipinunto ni Speaker D ang haloy ng pangako kan Pilipinas sa matuninong na paggamit kan nuklear na ini ang nagdadanay asin nagtutugma sa mandato kan IAEA ang padagos digdi kasunod kan pagpatibay kan Philippine Nuclear Law asin man anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. na paiwason ang Pilipinas ang papel kani sa ASEAN sa urolay manungod sa nuclear pagabot kan 2026. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nakahanda si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos kan Ilocos Norte ana sa iyang kandaan mag-atubang sa investigasyon kan Independent Commission on Infrastructure ICI. Iyan kasumpay kan mga proyekto sa flood control voluntaryo kaning ipinaaram sa komisyon sa sarong surat kasudma na may Pizza, Nobyembre 26, 2025, ipinadara sa ICI Chairperson Andres B. Reyes Jr. Sa nasambit ng surat, sinabi ni Marcos na bilog ang sayang suporta sa ubeto kan komisyon na aramon ang katotohanan asin pagpapadagos kan investigasyon sa mga proyekto sa flood control. Ipinagapahig kani na preparado siya personal na magtistigo sa anuman na oras na ipaapod siya asin bukas siyang magtabang sa saindang fact-finding effort. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ligtas nang nakapuli sa Pilipinas ang 7 Pilipino na naging biktima kan human trafficking duman sa nasyon kan Myanmar. Ada sendang matrayumpong pagabot sa Pilipinas, kinumpirmas mismo kan Bureau of Immigration. Anasambit na nga mga biktima anda kompesto kana 4 na mga babae asin man 3 lalaki. Basado sa mga autoridad, sinda mga biktima kan pang-aabuso, perit na magtrabaho nin labis sa oras asin illegal na ikinukulong laban sa saindang konsensya asin kagustuhan duman sa parte mismo kan Myanmar. Tinawandoon kan mga biktima sa saindang mga istorya kung paano sinda na engganyo sa paagiman kan mga aluka na mga trabaho asin na ipinadara sa sainda sa paagiman kan online messaging app. Sa mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, 19 mga OFWs apektado sa maka-terroristing kasulo duman sa high-rise residential building sa Hong Kong.
kinumpirmar iyan kan Overseas Workers Welfare Administration na apektado ang 19 na mga overseas Filipino workers OFWs sa nangyaring pag-arab-adab kana nakakadistrusong kasulo sa high-rise residential building duman sa Hong Kong kanag talikod na aldaw kan Miyerkules, Nobyembre 26 na nagkagadan ni naabuton na sa 80 katao basado ki OWA Administrator Patricia Kaunan. Kadakol sa mga apektadong mga Pilipino ang nawaran kan sindang mga pasaporti asin man kontrata sa trabaho ni nuliman kana sambit ng kasulo. Enot digdi ipinagpahig kan Department of Foreign Affairs DFA na mayong napabarata ng mga Pilipinong nagadaan duman sa nasambit ng kasulo base naman sa local authorities nagwalat ang sulo nin ginatus na nawaraan nin mga harong na mga individual. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal pinag-iimbestigaran na kan Anti-Money Laundering Council EMLC and assets sa ibang mga nasyon kan mga dati asin sa presenting mga opisyal na subuot digdi may koneksyon sa anomalya sa flood control project. Basado ki EMLC Executive Director Mateo David, igwaning kapasidad ang konseyo na matuntun ang mga asset na nasa ibang mga nasyon nagpuon naman subuot na makipag-ulay sa indang mga foreign counterparts para digdi matuntun na partikular na ang mga asset na subject kan praise order in kaso man na maaraman na igwanin mga pagsasadiri ang mga sangkot na mga individual sa parte kan na ibang nasyon pwede subuot na nahagadon kan na EMLC sa mga autoridad sa ibang nasyon para i-praise ang nasambit ng mga pagsasadiri kan mga sinasabing embwelto sa anomalya sa flood control digdi sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, luminuwas na pwedeng magsalida bilang konsyal kan Davao City and kaurihan na aki o bunsong aki ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte. Ninuli ka na katalaan na pagsumpa kan pamangkin ni Kitty na si Davao City Councilor Rigo Duterte bilang vice alkalde ka na syudad antes na matapos ang taon na 2025 na inot na pinagpalataw ka na mga taga-suporta kan pamilya Duterte ana pangaran kanda bunsong Duterte na maribay sa nabakanting posisyon kan sa iyang pamangkin basado ki acting Vice Mayor Rigo Duterte. Opisyal siyang nagsumpa kay puan o kay bahanda ana sa iyang tiyo na si acting Mayor Sebastian Duterte sa katapusan kan na bulan kan Nobyembre o sa inot na parte kan bulan kan Disyembre kan 2025. Kaya naging palaisipan kung si Isay ana masalida sa nabakanting posisyon kini si Rigo Duterte ang aki ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na matuang aki ni Digong. Pinaliwanag man ni Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang na kwalipikado man si Veronica Duterte na salida bilang konsyal in kaso inominar siya kana hugpong sa tawong lungsod political party na pinapamayuhan mismo ni Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata pagitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nanindugan man si Quezon City Representative na si PM Vargas asinmada CSWD Party List Representative Edwin Garjula na sagkud digdi sinda and naglalaom na maluwas ang katotoanan sa isyu kan flood control project sa Pilipinas. Sabi ni Vargas,
and voluntaryo nga nag-atubang sa Independent Commission for Infrastructure nagpresenta kan mga dokumentong nagpapatunay sa iyang distrito na mayo subuot nin mga ghost project. Kinawan doon nagkapirang mga importanteng impormasyon tangani man makatabang sa ginigibong investigasyon. Nagpasalamat si Vargas sa pagkakataon na itanos ang mga pangraraot laban sa iya. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, may patutsada si Senate President Vicente Soto III kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ining dai mag-abot sa Senado tangani man na depensahan ang prosupestong pondo kan Department of National Defense. Sinabi kanda nasambit ng opisyal na digdi kinakaipuan na magtrabaho nin tultul ang nasambit ng senadora na si De La Rosa. Mayo man lamang da ining paliwanag sa pagpalta kani na dapat siya kuta na ang madepensa sa parte mismo kan na budget kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Si De La Rosa na atubang ning kaso na may pagkasabot sa crimes against humanity ninhuli sa papil na ginampanan kanikan panahon kan madugong kampanya kontra druga na sa pamamayo kan dating presidente na si Rodrigo Duterte, kaya ini nakakulong duman sa parte kan Netherlands. Ang iba pang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nakatalaan na sampaan ni na kaso asin kinumpirmar iyan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na preparado siyang kasuhan in cyber libel laban ki dating ako Bicol Congressman Saldico matapos ang serye kan mga video posts kan dating Congressman na digdi nagsasabit ki First Lady Lisa Aranita Marcos na subot anomalya sa parte kan importasyon asin distribution kan mga produktong agrikultura. Igut na pinagsayumahan asin ninigaran ni Chu Laurel ana mga sahot na iyan na subuot nakiarama asin pinapundo ana mga nainot na mga investigasyon sa bagas asin man sibuyas matapos mabanggit ang pangaran kan First Lady. Inapod ininiku o inapod niya siku na digdi napakaambugon botogon asin na iladawan ang mga akusasyon bilang fabricated lie asin total baloney. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal, dai nagpupundo ang mag-aramang Villafuerte sa laog kanda probinsya kanda Camarines Sur sa panginginot ni Governor Elray Villafuerte, Congressman na Luigi Villafuerte asin mada Congressman na Migsa Villafuerte sa pagatud kan na serbisyo tanganing mapangatamanan ada salud kan mga namamanuan digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Katakod kayan daraan pinakainot sa nasyon na ay Clinic on Wheels, Dental Clinic on Wheels asin Express Laboratory on Wheels. Nagbiyay ang grupo kan Kafuerte Healthcare on the Go team duman sa barangay kan poblasyon sa banwaan kan si Roma Camarines Sur tangani man magkondukta nin libreng medical mission sa nasambit ng aktibidad. Gulping mga residentes ang nakinabang sa serbisyong hatud kada gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ninda Gobernador Elray Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin mada ni Congressman Luigi Villafuerte, libreng medical dental asin eye check-ups, libreng dental services
arog kan bulong asin gabot nin ngipon, laboratory test asin x-ray, libre nga sukol nin salming, libre nga mga bulong vitamina asin maintenance medicine paarmada sa parte mismo kan mga senior citizen asin kaakian, pati naman libreng wifi access gamit ang Starlink satellite technology. Magaya-gaya ang pagmati kan mga residentes uli kan nakapagpakonsulta na sinda kan sa indang mga kamatian nakapagpuli pa ni na mga bulong asin mga vitamina na libreng itinatao kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa liderato ni Gobernador El Rey Villafuerte para man sa mga nakaabil nin dental asin na eye service dakulang tipid subot ini para sa inda ulit tadainan ninda kinakaipuan na magdulok sa mga pribadong mga klinika para man sa serbisyong ini. Padagos na pinagtutuyo kan gobyerno probinsyal sa panginginot kan Provincial Health Office na pinagasusugo ni Gobernador El Rey Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin banda ni Congressman Migs Villafuerte ang mga lugar na mga hararayo sa parte mismo kan Kamara de Sur asin mayong bastanting akses sa mga serbisyong pansalud marikas na mayatod ang libre asin di kalidad na mga serbisyo medikal sa lambang saro na mga namamanwaan sa mga puwera asin man sa urban area. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata kita ngunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Kadiwa sa niya, liwat na bubuksan, ngunya na aldaw, buyit padere sa detalye. Liwat na bubukasan ang kaliwa sa niya, ngunya na aldaw sa Panganiban Drive. Igdi siya naga, mabukas ini alas 8 ng aga sa food, maubos ang supply. Tampok sa kadiwa ang may 9 pesos na kilo kan bagas na inaasan dalag sa kan mga parabakal, uli sa init limitado. As in first come first serve basis, siyam na exhibitor sa ali sa Department of Agriculture Regional Office 5 ang mabali na magdadara ng abot kayang mga gulay, Ricardo at iba pang produktong pangkabuhay na direktang ali sa mga lokal na paraoma as in producer, arte kan aktibidad, kan okasyon kan Irrigators Association Day, kan niya people bilang suporta sa mga paraoma as in promosyon, kan mas baratong alternatibo para sa mga parabakal. Bigangat ang publiko na makisumaro as in suportaran ang lokal na agrikultura mantang nag-uuma sa budget-friendly pagbakal sa kadiwa sa niya. Para sa BBS News, BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinaluwas na kan mga autoridad ang pangaran kan 11 mga persona na nagadanda sa nangyaring madugong aksidente kada nagtalikod na aldaw duman sa Kamalig sa probinsya kan Albay kon sa ina ada sarong banda sinalpok kan sarong truck nakikidumamay ang mga autoridad sa gabus na pamilya kan binawian ni na buhay uli man kan makateretriste nga insidente kan nasambit na nga aksidente sa ipinaluwas na mga pangaran kan mga autoridad pinagbisto ang mga nagkagaradan na iyusinda Chris Niño Sarino 33 anyos kan barangay kan Santiago yang Nabua, Camarines del Sur, driver kan UB Express, Jocelyn Milintante 59 anyos, Reid Sahil Nodado 11 anyos, pariyong tagaduman sa barangay kan San Isidro sa Nabua, Camarines del Sur, maglula ang nasambit ng persona, Brian Ibo 22 anyos, Angelina Llanza, 22 anyos, pariyo residentes kan barangay kan Salvacion kay Gatos sa Nabua, Camarines del Sur, nanako alang sana ana sinumara o mako asanaman ni na sinumara ninuli man kan na mapakasal na. Sering mad Sara Ili Baldusa, 17 anyos, kambarangay Angustia, Nabua, Camarines del Sur, nagaadal duman sa Bicol University sa Legazpi, Albay.
Chanda Sido, 28 anyos kan Ligao City. Chester Puhul, 44 anyos kan Barangay kan Tinampo sa Ligao City. DC Obina, 37 anyos kan Concepcion na Pequeña, Naga City. Ana mga ini, iyo ana mga pangaran kanda mga nagkagaradan na nalunad ka na sarungban kan ini salpukon kan sarong truck duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Albay. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, LTO Bicol nagpaluwas nin Syokos order katakod sa aksidente duman sa Kamalig sa Albay. Lisensya kan truck driver suspendido nin 90 dias. Daryl Banyas sa detalye. Ginibukan Land Transportation Office digdi sa Bicol ang investigasyon dapit sa makangirhat na banggaan sa pagultanan kan sarong truck as in public utility vehicle na nangyari kan sarong aldaw sa Purok 5 Barangay Libod, Kamalig, Albay. Pigasabing nawaran subot ng preno ang truck na buminangga sa pampasaherong van na anas man nahulog sa gilid kan sapa na nagresulta sa pagagadan kan 11 gayong mga individual. Base sa enot na resulta, nagpaluwas ang LTO ni Syokos order para sa envueltong chuper asin man na registered owner na pigasusugo ang mga ini na mag-esplikar sa laog din 10 aldaw kung taano da isinda dapat napapanimbagon nin administratibo para sa reckless driving sa landong kan Section 48 sa Republic Act 4136, improper person to operate motor vehicles under Section 27 asin sa pagpadalagan kan behikulong may defective accessories sa lindong kan DOTC JAO 2024-01. Ang driver's license kanimbel pong chuper itiga sa irarom sa preventive suspension sa laog ni 90 dias sa sintigosugo ang may pugol kan lisensya na tulos na isurindir ang physical na kopya kaini sa Law Enforcement and Traffic Adjudication Service LTO Bicol pagka-resibi kan Syokos order piglaagman sa alarm status animbelto nga behikulo asin matinir ini hasta sa magsairarom asin maipasar ka ini ang valid motor vehicle inspection report. Dagdag na bareta sa estado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, standby Ed Saliba, estudyante kan Bicol University anda sulusulong naging survivor o nakaligtas nalunad kan banda sa nangyaring aksidente duman sa Kamalig sa probinsya kan Albay na ikinagadan kan 11 katao papadagos ngunyad na nagpapaumay asin kakumpay na ana sulusulong survivor na second year marketing student kan Bicol University nalunad kan UB Express sa nangyaring aksidente sa bypass road kan Kamaliga, Albay kan nagtalikod na Nobyembre 26. An istorya kanama kan biktima palaog kuta na sa eskwelahan an sa iyang aki nakalunad subot ini sa sarong banda alagad ninhuli kanda haloy subuot na magali nagabang ini nin ibang malulunadan pasering duman sa parte mismo kan syudad kan Legazpi. Sangunyan nag-response na ana mga estudyante maski o nagre-response na ang mga anasambit ng estudyante maski nga ni dai pa nakakaulay nin tultul kada sa iya mismong mga partidaryos o pamilya. Segun sa partial assessment kada biktima, may dislocation ini sa pelvic bone asin man bugbog sa parte kada sa iyang bitis asin enterong pasa ana sa iyang lalawgon. Sigun kay Police Major Carlo D.
ana pamayukan Kamaliga Municipal Police Station 11 individual ada nagkagaradan sa sinambit ng aksidente nagabus lunad kan UB Express kabali na ana tsuper duwa kaning mga minor de edad kabali an sa indang lula seringman an 49 anyos nasarong Teniente Colonel nakabali kan Philippine Navy inabot nin haros sa 8 oras antis nakwa anda gabus na hawak ka na mga biktima ninhuli ka na matinding pagkakarukmi kada sambit ng lulunadan gabus anda nagkagaradan na kuanaman ka na mga kapamilya kabali na ana mga gamit asin dakulang kantidad kan kwarta gikan sa sarong pasayro basado sa apat na kaibanan ng mga helper kana sambit ng tsuper dahil subot nag-andar ang truck pagkatapos ninda na magpakarga kan na diesel na bypass o duman sa parte mismo kan bypass road ipinagtulak ninda ana sambit ng truck alagad matapos magandar ini anda ina subuota naggana anda preno kani sagkod ng dagos-dagos na ining buminulusok saka mabangga ana sambit ng UB Express. Sa ngunyan, mayo pa nin naisasampang kaso laban sa nasambit ng tsuper. Ninhuli ta pinagalat muna ang mga kapamilya na iyuan magdesisyon alagad siniguro kan liderato kan Philippine National Police na patong-patong na kaso ang kakatubangon kaini. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, standby Ed Saliba. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, duman sa parte mismo kanda probinsya kanda Masbati anda Philippine National Police kan Masbati tulos na nadakopa ang duwa sa tulong sospek sa pambabadil sa sarong gasoline boy na arestar tulos kanda Masbati PNP ang duwa sa tulong lalaking iyo ana sospek sa nangyaring pambabadil sa sarong gasoline boy kana nagtalikod na aldaw kana Miyerkules alas 8 nin pagkabanggi duman sa barangay kan Tugbo sa parte kan Masbati. Pinagbisto kan mga autoridad ang nagadan na biktima na si alias John 23 anyos nagtatrabaho bilang sarong gasoline boy mantang ang mas nga sinasabing suspek pinagbistong sinda alias Kaloy Lance pariyong mga criminology student asin alias Chino na pinagsasabing iyo ang pinagtutubudan na gunman gabus na sa tamang edad asin gabus mga residentes duman sa parte kan na probinsya kan na Masbati. Basado sa PNP Bicol nagluluwas sa indang ginibong investigasyon sa nangyaring insidente nin pambabadil sa gasoline boy gadan kan Miyerkules namantang nakatukaw haradi sa parte kan pump sa pinagtatrabawan na gasolinaan ang biktima o minabot ang tulong mga suspek lunad nin motorsiklo asin na mayong habas na pinagababadil ang mga nasambit ng persona kaanda backrider anda biktima na nagresulta tulos kana kagadanan kani matapos nasambit ng krimen duminulag ang mga suspek tulos man nagsagibo kan sinasabing hot pursuit operation ang kapulisan nagresulta sa pagkakadakop kan duang suspek mantang nagpapadagos na pinaghahanap ang sarupang suspek. Piganda na kanda pulisya ang kasong isasampa sa mga suspetsado mantang nagpapadagos ang paglapag sa natatada pang suspetsado asin mas hararom na investigasyon na pinagigibo kan mga autoridad sa nasambit ng insidente ang nadakop na duwang suspek pariyong nagkaklase o estudyante asin nagkukwa sa kursong criminology. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. 27 anyos na persona dakop man sa ginibong drug by bus operation kan mga pulis sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Ed Saliba sa detalye. Tulos na nagpag-coordinar ang opisina ni Police Major
Julius Prima sa opisina kan PDEA Region 5 para mas na sa indang gigibuo na bypass operation bandang alas 9 ning banggi kan sarong asit kan pulis ang buminakal sa target alagad sa pagribayang kan item dumana ka ini pinagramalang kan pag-iribang pulis sa pagrekisa sa lawas ka ini nakuhaan 5 pidasong plastic kasi na may laog ning white crystalline suspected to be shabu pinagkakarkulong may timbang ning maabot sa 0.53 grams at may street value 3,500 pesos. Nako ang ginamit na mark money na 500 peso bill, Mirado EQ 7250767. Ang sitwasado pinagbistong si Melvin Estrella A. Manalo alias Tox, 27 anyos, Canton 5, Barangay Lagyo, Ragay Camarinesor. Asin ini nadakop sa Barangay Liboro, Ragay, kung saan duman ini nagpahabakal kan sangunyan. Ang sitwasado ang yaw nakakulong sa Ragay PNP. Asin maatobang ning kaso sa pagbayular kan Republic Act 9165, Comprehensive Drug Act of 2002. Dagdag na report, Daliba, Basta Barita, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, amay na amay pagkasudma, nagatulak na tanganing nga busy taon ana mga parasira kada apat na mga kustalis na barangay, kada banwaan kan San Fernando Camarines si Mayor Tinda Navarra. Ada mga barangay nasa iyang pinagabisita amay nin pagkaaga kasudma. Iyon barangay kanda Bical, Ganaranda, Pinamasagan asin an barangay kan Kutmo. Duman sa banwan kanda San Fernando Camarines Sur. Kaibahan kani ada Municipal Agricultural Officer na si Alan Salvador. Kaibanan ana mga miyembros asin staff kan Sangguniang Bayan kada banwaan kanda San Fernando. Yan tangani mada na magtao ni pakitang asin ug-ug na kung sain nagwalat mada ni mga seeds, mga pangtanom, mga bitamina, asin man deworm sa mga atama ng mga hayop. Ang nasambit na nga lakdang kada nasabi nga alkalde kanda banwaan kan Milaor Camarines Sur, iyan tangani man natabangan an mga parauma asin man mga parasira na makabangon na giraray sa saindang pagkakalugmok pagkatapos kan nangyaring sunod-sunod na mga kalamidad na tuminama sa parte mismo kada probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata na kitangunyada sa luwas kana nasyon sa satuya nga barata ngunyada sa international hinatulan ninda 14 taon na pagkakapriso ang dating presidente kanda Peru na si Martin Vizcarra na atubag kaya sa kasong korupsyon. Ang 62 anyos na si Vizcarra ninuli kanda pagresibinin suhol gikan sa mga kontraktor. Naku, kontraktor man! Matapos na ipaluwas ang hatol, inilipat na tulos sa prison facility kanda Barabadillo sa Eita Bitartia dumana sa Lima, Peru. Naging presidente si Vizcarra gikan sa kanda Marso 23 sa 2018 sagkod ng Nobyembre 9, 2020. Pinasalsik ini sa pwesto kan mga ma-impeach kan Kongreso matapos mapatunayan na nagresibi ini nin suhol gikan sa construction company mantang siya ang gobernador kan Southern Moquica Region poon kan 2011 asin 2024. Naku, anomalya sa kontrata, ang nangyaring pagpapatalsik. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata na kitangunyan mga tugang sa satuyang barata sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata ngunyan sa kinabanin na Karawat,
May makulog si Shaya Giljo sa Alexander pero nagkawat asin na naka-score nin 40 para man digdi ing kami naron asin na ganahon ang Oklahoma City Thunder sa score na 113-105 laban sa Minnesota Timberwolves sa NBA Cup game kanagtalikod na aldaw kan Miyerkules nin pagkabanggi. Webis iyan o kasudma iyan ang oras digdi sa Pilipinas nakalistang questionabling bago ang kawat kung sa inda digdi nagsalang si SGE asin tuminikada nin 12 sa gudang 19 field goals 15 or 17 sa free throw. Saro pa nga record ni Giljo sa Alexander ana 91 straight games na nag-score ni 20 asin uminabot sa sarong kawat third longest streak sa liga sa likod kanda sa likod kan duwa ni Wilt Chamberlain laban sa Phoenix kan nagtalikod na aldaw kan na Sabado posibleng akbayan ni Giljo sa Alexander ang second place round na 92 straight ni Chamberlain. Sa pang-10 sunod-sunod na kapangganahan naging panglimang team lang sa kasaysayan kan NBA ang Thunder na nag-start sa 18-1 na season. Nag-ayuda ning 15 puntos, 7 rebounds si Isaiah Hartenstein, may 12 asin na siyam si Chita Holmgren kana OKC. Suminabay ni 31 puntos and si Anthony Edwards na may 18 man si Terrence Shannon alagad kinapos ang Minnesota asin digdi guminana sa nasambit ng laban iyo mismo ang grupo kan Oklahoma City sa score na 113-105. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department. Kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa po pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya pating bendisyon kan maladyo. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7, Jess. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. 10,000 pesos na cash gift para man sa 114 mga centenarian beneficiaries. Asin na libreng check-up pati na medisina itinao ni Mayor BJ sa Oribata dumanda sa parte mismo kana banwaan kana Ragay Camarines Sur. Sa tuya paga pamayukan na mga barata sa lado lokal kadiwa sa niya liwat na ilalansar kan ngunya na aldaw sa syudad kana Naga. Engineering student gikan sa parte mismo kada banwaan kana Bula Camarines Sur saro sa mga nagadan sa nangyaring aksidente dumana sa banwaan kana Kamalig sa probinsya kana Albay. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa ladwa lokal, Memorandum of Agreement sa pagultanan kan LGU Ragay asin mada PCIC Bicol pinagpirmahan. Bicol University asin manda and
University of Santa Isabel pinakamatibay ngunya na taon sa mga nag-exam asin nakapasar sa nursing. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa ladwa lokal, mag-ilusyon kabaliman sa nangyaring aksidente sa party mismo kan Albay, Pariyong Gadan. Yan mga headlines kan mga barata, ana mga detalyas at yan pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang ako si Jonel Cuba sa detalyes na gidakan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Sarong engineering student na gikan sa parte kan Bicol University, sarong tagaduman sa Banwan kan Bula Cabaredisura, ana nagadan sa nangyaring aksidente sa Kamalig sa Albay kabali sa unsing mga nagkagaranan. Daiya ako sa kudngunyan kana mga kapamilya kan third year engineering student gikan sa Banwan kan Bula Cabaredisura ang trahedyang big kasangkutan kan sa iya mismong aki asin iyanda ninulita ni lunad sa sarong banda na pinagbudalan kana sarong truck duman sa parte mismo kana Kamalig sa probinsya kana Albay. Pinagbisto kana mga kapamilya ang biktima na si Joy Ana Abagat, sarong third year student kan Bicol University College of Engineering, residentes kan Barangay kan Palsung duman sa Banwan kan Bula Cabaredisura. Sa Facebook post kan sa iyang pinsan na si Loria U ana subuot grabe nga paghihinayang asin man pagmundo ngunyan kana pagkawara sa kinaban kana sa iyang pinsan. Elementary pa sana sa Good High School class valedictorian ana biktima asin ini saro ngunyan na estudyante ka na third year student sa engineering duman sa Bicol University nag-ieskwela matapos makapasar sa exam na kun kaya duman na nagkuainin na korso sa parte mismo ka na BU sa Legazpi. Sinda and entero nga proud sa parte mismo ka na sa indang pinsan orong na sa Sinda ana nahihiling na talaga nga maraya sa klase ana nasambit na nga biktima alagad
ninhuli ka na pangyayari na dai pinagalalauman na binawi tulos ana sa iyang buhay. Sa pahayag ka na nasambit ng pinsan kani, padaba ninda asin padaba kan mga magurang nasambit ng biktima si Joy Ann kabali sa 11 mga nagkagaradan sa nangyaring makateretristing aksidente sa Bypass Road, Barangay Canlibod, duman sa Kamalig sa probinsya na Albay. Nagtalikod na aldaw na Miyerkules nakuta na ini ana matungtong ng fourth year college sa engineering sa masunod na taon sa ngunyan. An bangkay kaniya ana yauna naman sa saindangarong duman sa party mismo kan Banwaan kan Bula, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata ngunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa ladwa lokal. Pag-aabuso pisikal asin sexual sa naga kabali sa pinagtatabangan kan CSWDO. Boyet Paderes sa detalye. Dahil makakadulag sa lay at sistema na ng aabuso pisikal man o sexual sa mga kaakian, huli sa siguradong mapapadusahan ang mga ayon sa batas. Inianpig siguro ni Eden San Andres Social Worker kan City Social Worker and Development Office katakod sa parang mga kaso na nakaputan nila. Dapat igbisa laan gabos ang may proseso na para kastigoon ang mga abusado. Si Don kay San Andres, sinabi kay sa ibang kan ipinapasunod na mga programa para sa children's welfare, igwang mga minor pa din ang biktima kan krasan asin nganing sexual ang iba-iba kapamilyaan may kagibuhan. Ang gabos na ini ang nasa legal process na para mapadusahan ang mga violators na ang iba nasa preswana, ang iba man piglalamag na kan mga autoridad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na makateretristing insidente ana nangyari ka sudma dyan sa barangay kan Panikwason digdi sa laog kan Siyudad Canaga matapos na digdi makua ana sarong 18 anyos na babae na mayo na nin buhay. Ang biktima na dai pa pinagapapangaranan anda residentes kan Suna sa isa barangay kan Panikwason. Sa report na na-receive anda mga miyembros kan PNP madpadapita sa nasambit na nga pangyayari tulos na nagrespondi ang mga autoridad. Ang daraga nakuha na nakaandusay sa parte mismo kan kadudutan asin sinasabi na mayo na nina sulot pang itaas ana sa iyang hawak kan makuha padagos pang aarama asin pinag-iimbestigaran kan Naga City Police tanganing maaraman ang kausa kan pagkagadan kan nasambit ng daraga asin kun may nangyaring krimen. Pinag-aaram pa kan mga autoridad and sinambit ng insidente asin padago sa paghapot-hapot sa mga kapamilya asin mga pagtaraid duman sa may lugar kan Panikwason, Naga City. Sa iba pa nga detalyes kita kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sobra sa 80 mga laptop ana itinao ni Congressman na Luigi Villapuerte sa mga paratukdo asin mga eskwelahan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Nagkakaiguanin kadagdagan na suporta sa pagtukdo ang mga maestra sa probinsya ng Camarines Sur. Sa paayikan itig panaong laptop kan gobyerno probinsyal na pigpanginutan ni 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Ang ICT tool na ini makakatabang sa mas makabago asin mas epektibong pagtukdo. Kabali sa mga nakaresibe, iyo ang mga maestra kan alternative learning system sa Banwaan ng Minalaba, Camarines Sur. Sinabi kan mga maestra na dako ng tabang bako sana sa saindang paratukdo o sa saindang pagtukdo kundi pati naman sa mga estudyante ning hulita pwede man subot gamiton kan mga ALS learners ang sinabit ng laptop.
para sa mga ALS teachers naka 1 man in laptop ang dosing para tukdo gikan sa Hebreo Lourdes Elementary School sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Tigpanginutan ni Congressman Luigi Villafuerte ang pagpanaukan na sa 82 na laptop sa mga maestra gikan sa 17 eskwelahan sa Laogan probinsya nin Camarines Sur. Sigon ki Congressman Luigi, parte ini kada inisyatibo ninda ni Governor Elry Villafuerte tangarig mas mapakusog ang kalidad kan edukasyon asin mapahiwas ang oportunidad para sa mga estudyante. Parte ini kan pagpakusog kan probinsya kan digital infrastructure para sa mga student-centered and student-centered education katuwang ang makabagong teknolohiya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas dakul ang mga mapartisipar, mas dakul man kinakaipuan na masiguro ang seguridad kaya dakul ang idideploy ng mga miyembros kanda PNP digdi sa laog kan siyudad Kinaga. Ini basado naman sa Naga City Police Office kasumpay kan gigibon na 2 trilyon peso march nagigibon sa agang Sabado, Nobyembre 29, 2025 laban sa korupsyon. Anda payag ni Police Captain DC Angelis, tagapagtaramkan NCPO, binanggit kaniya na Oktubre maabot sa 500 na pulis ang pinagdeploy mantang ngunyana na maabot na 2 trilyon na piso march sa aga 800 na mga pulis ang nakatalaan na i-deploy apwera kaya na magkakaigwa pa man in augmentation na personnel na magigikan sa parte mismo kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Mababangaan mga ini sa manlain-lain ng mga team nasambit ng mga miyembros kan PNP. May nakabugtak sa parte kan seguridad sa road security, medical asin iba pa. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata sa lado lokal. Sa likod kan kada sadit na mga negosyo ana sarong dakulang pangarap para man sa pamilya sa panginginot ni Mayor BJ Ed sa Uribata. Kanda Banwaan kanda Ragaya Camarines Sur gusto kaning paangatun ang kabuhayan kan mga residentes kanda Banwaan kan Ragay. Iyan nagaduhol ni SLP Cash Assistance ni 15,000 pesos kada benepisyaryo para sa 22 na mga masigasig na tagaduman sa parte kan Ragay na nagbibilog kan sa indang kabuhayan arog kan pinagapod na peace binding food, binding, sari-sari store, cow racing, rice retailing, asin man electronic service. Kabali kani anda LGU Ragay sa pagtao ni kaginawahan asin kabuhayan para man sa mga residentes kada Banwaan kada Ragay Camarines Sur. Gusto ni Mayor BJH Uribata na mahiling na nagaangat ang negosyo kan sadita na mga negosyante dyan sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot man sa Gismel Cash Gift asin iyan para man sa 114 mga centenarian beneficiary and asin man libreng check-up ang ipinagduhol kana Ragay LGU sa paagiman ni Mayor BJH sa Uribata sarong makabuluhan na pagbisto para man sa 114 na mga benepisyaryo kan Expanded Centenarian Act Republic Act 11982 and mga ini nakaresibin ninda 10,000 pesos na cash gift bilang simbolo sa paggalang sa saindang kusog asin man sa indang mga talento. Ana mga ini itinao personal asin inabot ni Mayor BJH sa Uribata sa 114 na mga benepisyaryo sa panginginot ni Mayor BJH Uribata sa suporta ni Congressman Uribata katabang man and mga personahe kan Municipal Disaster o Municipal Social Welfare Development Office
asin mada digdi nagkaigwapa man nin libreng check-up asin pagtaunin na bulong ana mga senior citizen pig daraman sa party mismo kan BRGH-GMC yan na tunay na namatian kan mga lulu asin na mga lula an malasakit kan lokal na gobyerno kan na banwaan kan ragay sa panginginot ni Mayor BGH Oribata. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, padagos ngunyan anda pagkakaigwa kan kadiwa sa party mismo kan National Irrigation Administration Office digdi sa laog kan Siyudad Canaga liwat na pinagalansara ngunyan aldaw anda kadiwa sa niya sa party mismo kana opisina kani sa Panganiban Drive, Naga City. Mapuon na nasambit na nga aktibidad para sa kadiwa. Iyo mismo anda oras na alas 8 ni na pagkaaga magpapadagos sa anda nasambit ng programa sagkod ng maubos ana mga supply o paninda na yaon mismo sa laog kan compound kan National Irrigation Administration. Katampok kanasambit ng kadiwa ang 29 pesos na kilo kan na bagas, 10 kilos ang kada per bag na kung sain na pinaglalauman dadag sa unmanin mga parabakal uli man kan limitadong alok kaya ipinagpapasunod ang first come first serve basis. Siyam na mga exhibitors gikan sa Department of Agriculture Regional Office No. 5 ang mapartisipar kung sain na madara ni na abot kayang gulay, ricado, asin iba pang mga produkto nin pangkabuhayan na direkta gikan sa mga lokal na mga parauma asin producers. Parte ka na sabit ng aktibidad ang selebrasyon kan Irrigators Association IED sa parte kan na National Irrigation Administration Bicol. Suporta sa mga parauma asin na promosyon kan na murang alternatibong paramada sa mga parabakal. Pinag-ingkaminar ang publiko na makisumaro asin suportaran ang lokal na agrikultura mantang nag-i-enjoy sa budget friendly sa pagbakal sa kadiwa sa niya. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata iyaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa ito pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.